Good day mga chong! Good day. Welcome to Boys Talk. Welcome. So, ayun, magpapakilala lang kami. So, ako nga pala si Tito ba? Tito? Tito. Basta Tito David o kaya Tito Barry. Ayun. So, ako yun. Ako si Kuya Eman. Oh, Ako si Josh. hindi ano. O kaya Daddy. So, ayun, kamusta ba kayo ngayon? Okay na Okay naman. naman. Kayo mga guys, kamusta kayo dyan? Ayun mga nanonood. So, ayan, pwede nyo kami parang ituring na kainuman o kaya pakinggan nyo kami bago kayo matulog o kaya habang umiinom kayo. Baga meron kayong kasama sa amin. Oo. Kumbaga. Makakasama nyo kami. Pero kuha na rin kayo ng mga iinumin nyo para Oo. sabay-sabay tayo Ayan. umiinom. Kaya, mas para suwabe ang happy-happy lang. kwentuhan natin. So, dito, chill lang tayo. Mag-uusap lang tayo ng mga anything under the sun or moon, di ba? Oo. Kasi malay mo, gabi sa kanila eh. Oo. Baka di natin alam sa ibang viewers natin dyan kung nasan sila ngayon. Pero ngayon ba, ano mainit na issue ba ngayon? Sa inyo ba, anong gusto niyo pag-usapan? Yung tol, yung basketball player. Ay, mukhang ano yan Mukhang Sino yan? mainit-init pa yan. Medyo Sino mainit-init. yan? Kasi umaba na rin yung ano nila yung issue nila eh. Issue. Kung may idea kayo guys. Si Blight. Blight. Brighter than yung the sun. Sila, ano ba to? Richie. Sila Richie. Yeah. Okay. I just want to ask Blight to be my girlfriend. Oo, yun. Diba? Ay, yun yung Naalala ko yan, yung sa Araneta. Araneta. Muha ba ang Araneta? Basta sa UAP. So, ayun. Ano ba issue nila? Ako naririnig ko parang may nag-cheat daw eh. Totoo ba yun? Pero yun nga, yung issue na yun, parang, di ba, nahuli daw ni Andrea si Richie dun sa condo. Condo ba yun? No, Pero yun yung alam ko eh. may naririnig naman ako na may ina-expect daw si Richie na may dating siyang friend sa condo. Kumbaga magkaiba sila ng side eh. Kumbaga, syempre, ano nga bawat story dalawa sa inyo eh. Diba? Oo, hindi naman tayo pwede yung isa lang, di ba? Hindi tayo pwede maging bias lang. Pero, since, ayun, medyo alam niyo yung balita, tingin niyo, ano yung, tingin niyo totoong nangyari ba? Para sa inyo. Hindi ko talaga sigurado kung anong mangyayari dyan kasi ano tayo eh. Hindi naman natin alam yung istorya talaga ng dalawa eh. Yung isa, ibang kwento yung nilalabas, tas yung isa, panibagong kwento din yung nilalabas. So, hindi natin masabi talaga kung ano yung tama o mali sa kanila, di ba? Pero yung sa akin, parang parang lumalabas ulit yung issue pa noon nung, kasi dati, naglalaro din kami. Ang binabanggit lagi, parang, basta player, manloloko. So, totoo ba yun? Hindi naman. Ba't ako? Ewan. Hindi naman siguro. Nag-player ako pero hindi naman ako manloloko. Ako, Ikaw. umabot ako sa point na gano'n. Nanloloko ka? Umabot sa Kayo guys, tingin nyo ba mga player, manloloko agad pag ano? Hindi, Pagdating sa babae? sa akin kasi umabot ako sa point na parang pag player kasi yung ego mo, yung personality mo parang ading artista kumbaga, lalo na pagka high school ka, collegiate ka, parang basta any university or school, kumbaga sikat ka kasi sa campus eh. Malakas kasi appeal mo. Oo, kumbaga ganun. Kumbaga nire-represent mo yung school eh, ganun eh. So parang ikaw, yung iba tingin na babayero ka. Kasi, kumbaga lahat ang focus ng mga estudyante nasa iyo. Tapos lahat pinapansin mo. So baka naiisip nila, lahat ini-entertain mo. Pero malay mo, yung iba, friendly ka lang, di ba? Oo. Tsaka ang pangit naman, di porket na athlete ka, hindi mo sila papansinin, di ba? Oo. Kasi kung athlete ka tapos Suplado. suplado ka, di ba maapektuhan din yung karakter mo niyan, di ba? Kumbaga yung tingin sa'yo ng mga tao, parang ako hindi naman ako naging player pero base sa mga kwento ng mga kaibigan ko, pag player ka agad, mayabang yung dating pag hindi ka mapapansin ng mga taong iniidolo ka, di ba?
Pero para sa akin, okay lang maging suplado. Kunyari, paano kung yung sitwasyon mo, ikaw player ka, tapos ikaw may mamba mentality. Kumbaga, focus ko lang na Focus ka sa magpagaling. goal mo eh. Di ba? Tapos hindi mo pinapansin yung mga babae, mga chika babes, di ba? Oh. Kasi nga, focus ko sa ginagawa mo. So, pwedeng ganun ang mangyari. Kumbaga, suplado ka. Tapos, ang image mo, hindi ka babaero, pero suplado ka. Kasi yung iba parang nakakonsensya na, ay, hindi ko pinansin to, baka ano. Baga masyado sila nag-overthink. Pero in reality kasi, kahit naman na anong gawin mo, may masasabi at masasabi talaga yung mga tao sa'yo eh. Mismo. Di ba? Hindi mo, Totoo. kung pinapansin mo yung mga may idol sa'yo, at sasabihin nila na malandi ka, manloloko ka, pero pag di mo naman pinansin, mayabang ka. Di ba? So, kahit anong gawin mo, may masasabi pa rin talaga lahat. Pero going back, ikaw ba, as naging athlete ka, naging babaero ka ba? So, hindi, honest lang tayo dito. Pero kasi nakaraanan naman yun. So, diba? Ako, kasi dati lagi akong nababasted. Yung totoo lang, lagi akong nababasted, ganyan. Tapos nung nag-start ako maging player, parang napansin ko na sila na yung lumalapit, iba na yung appeal ko talaga. So ako, tinry ko, pero wala pa akong girlfriend that time. So tinry ko na kung kaya ko bang kunin tong babaeng to. Nakukuha ko naman, pero hindi ako nagloko na may girlfriend ako tapos nakikipag-usap ako sa iba. Ako, kumbaga, hindi ka manluloko kasi Hindi ako manloloko. nag-stick ka sa isa lang. Mm. Tapos pag ayaw mo na, iwan mo na bago ulit, yun know? Yung kumbaga maayos na maayos na break up tapos syempre ilang months muna papalipasin hanggang maging ready ka na ulit. Hindi, kasi baka ganyan na kwento. Kunyari, break muna, kumbaga. Ang totoong totoong reason mo, ay, sawa na ako sa'yo eh. Pero magdadahilan ka ng iba. Kasi pwedeng ganun, di ba? Pwede. Pwede ba? Kumbaga, lalo na nung time na yun, high school, college, medyo peak pa ng mga babae, lalaki na to know other people, di ba? Baka ganun yung ano. So, ginagawa mo ba na parang, ay, parang sawa na ako dito sa babaeng to. Break muna. Makipag-break na ako dito kasi may na-meet ako na bago na mas maganda, ganun. Siguro yun yung sa'yo. Kasi sa akin hindi eh. Sa akin kasi, base sa kwento na Kwento, kakilala ko. Di sa akin kasi, yung main reason kaya kami naghihiwalay. Kasi syempre, student athlete ako eh. Sa umaga, nag-aaral ako. After ng school, magte-training ako. So wala nang time. So yun talaga yung mga nirereklamo sa akin na wala ka ng time sa akin. Ganyan. Eh, hindi nila maintindihan na after ng school, training, pagod ka Pagod. na syempre. Wala nang oras. So yun yung nagiging reason talaga bakit hindi nagiging okay yung sa relationship. Kaya iba-iba rin talaga eh. Kaya, tinan mo, yung nangyari siguro ay Richie. Richie tsaka kay Andrea. Hindi natin talaga alam kung ano yung tunay na dahilan. Kayo ba, mga chong, ano bang tingin nyo ba? Kasi, kayo rin eh, may mga, malamang may mga experience din kayo dyan. Yung mga niligawan ng basketballista or mga player na atleta or mga atletang mga nanonood dyan. Anong masasabi nyo sa sitwasyon na ganun? Kasi, katulad nga ni Eman, tsaka ni David, may kanya-kanya silang experience sa pagdating sa relasyon ng varsity sila. Tapos, may makakausap silang iba't ibang babae na hindi natin alam kung friendly lang ba talaga sila or Ako parang friendly. ano. lalo naman ako. Madami ako naging kaibigan nung time na yun. Kaibigan o Kaibigan. Kaibigan daw. Hindi, ako kasi parang nung time Hindi, na yun, kaibigan. friendly lang ako. Kumbaga, pag nasa isip ko nun, pag na-inlove ako, mababaling yung attention ko eh. Kumbaga, imbis na focus ka sa pagiging athlete tsaka a student, na baka kasi mabaliwala. Kasi alam mo, pag na-inlove ka talaga sa babae, baka o kaya ma-inlove ka talaga eh. Baka ikasira mo eh. Di ba? Pero yung isang nabanggit ko, naisip ko kasi ako parang may mga idea na rin ako sa mga relationship tsaka paano mag-connect ang babae tsaka lalaki. Ang napansin ko lang, ba't naging tahimik si Richie tapos si Andrea, ang dami agad sinabi.
ano yan, para sa akin ang alam naman natin na pag lalaki, hindi naman nagsasalita yan ng public eh. Diba? Oo. So, feel ko, kaya nagsalita si Andrea ng mga ganun kasi pinoprotekta niya yung image niya. Pero kasi, Diba? oo, tama naman. Pero kasi ngayon, lumalabas kasi yung mga chong, yung mga issue na yan, parang bumabaliktad yung kay Richie kasi Yun nga. parang si Richie, imbis na lalaki ka, tumahimik ka na lang. Ngayon, nagsasalita siya na nilalabas niya pa yung... Baka napuno. Oo, Pwede, no? yung pinagsasabi o pinagagagawa sa kanya ni Andrea na hindi niya masabi kasi nga mas iniisip niya si Andrea pero ngayon na baka napuno siya, bigla siyang may sinabi na parang may baho din siya Oo. nilalabas ni Andrea. Kaya kayo mga guys, anong tingin niyo sa pag ganung sitwasyon? Eh, yung mga lalaki natin manonood dyan, di ba? Na ganun, dumating sa ganyang sitwasyon na may karelasyon. Kasi pang lahat to eh, hindi lang naman Oo. na player eh. Oo. Baga, usapang ano na, lalaki tsaka babae na, kung Oo. paano sila, di ba? Pero sa akin, ang insight ko lang doon, may mga, hindi ko nilalahat na lahat ng babae ganito Pero kasi sa akin, sa mga experience ko noon, so, di naman parang ako mag-secret pa eh. Kumbaga, experience ko tsaka ng mga kakilala ko, may mga babae talaga na, kunyari, ako naman as lalaki, nakipaghiwalay ako sa babae ng malinis na alam mong okay kami na naghiwalay. Pero ang dami pa rin sinasabi na, uy, biglang si David, parang ganito, ganyan, ganyan yan, sama ng ugali, babaero. Dami niyang nilalike na picture nung kami. So, kumbaga, nag-usap kayo, nag-break kayo na maayos, pero may instinct kang babae na hindi lang galing sa akin to, na uunahan mo na magsalita kaysa Oo. na magsalita yung o marinig sa ibang tao na, uy, ba't kayo naghiwalay? Oo. Tas, siguro, yung, kasi yung, di ulit nila lahat, pero yung mga babae, may iba dyan na ano, Kumbaga, defense mechanism nila Oo, yun tsaka eh. ano, malay mo, sila yung may ginawang kalokohan. Tapos, imbis na yung ibang tao yung magsabi sa kanila na, ano, nahuli ka ba? Kaya Oo. naghiwalay kayo. Kaysa doon umabot sa point na parang yung babae, image ng babae yung masira. Magsalita na ako na kakasira na ito. Inuunahan na. Inuunahan na. Para maging malinis yung image nila na sila okay sa relationship. Oo, Oo. pwede. Kasi- Pwede talaga yung ganyan eh. Maraming... May mga ganun din talaga. ganun talaga na, May mga kwento rin talaga na ganyan. di naman, Hindi Kasi- naman namin nilalahat guys Kumbaga, pero base sa totoong sa mga experience lang din to. Mga opinion namin baga. opinion namin, nakwento sa amin ng mga Oo. girl Kung na friends. Kung may masishare kayo dyan sa amin ng mga marirelate nyo sa usapan natin ngayon, Comment nyo lang. comment nyo lang dyan. Pero kasi sa akin, may part na parang baka ganun yung ginawa ni Andrea, di ba? Or pwedeng hindi, pero para sa akin parang, kasi parang sobrang tahimik ni Richie na parang, ba't ako magsasalita alam ko naman sa sarili ko na wala akong ginawa. Tsaka parang sinasabi niya na nagkaroon siya ng bago nung wala na sila. Oo. Which is, pwede naman, di ba? Kahit Pwede sabihin mo na, uy, 1 week pa lang o 2 weeks pa lang tayo break. Pero break na kayo, di ba? Basta break Pero na kasi kayo. di ba may mga accusation sa kanya na Yun daw yung- nagloloko na talaga siya eh. Hindi, Kumbaga, ang sabi nga yun daw yung nandun sa condo. Pero kung wala naman proof, yun diba? lang. Kumbaga, Kung meron, yung hindi, iba talaga. ba't ngayon hindi pa rin ma-resolve na? Yan yung nakita ko nun ba't tas biglang kayo? Oo. Diba? Yun ang hindi natin sigurado talaga. So, doon, sinong parang, sa side ka ba sa isang side doon? O, Ako hindi ko pwedeng masabi na kakampihan ko si Richie o kakampihan ko si Ante. bakit, para sa'yo may ginagawa ba si Richie na something na off ba? O, Ako hindi ko talaga masasabi Kasi guys, kung titignan nyo sa opinion ko lang, yung sinasabi kay Richie tsaka sinasabi kay Andrea, hindi ko talaga alam kung ano yung totoo dyan eh. So, pag pinaliwalaan mo yung isa dyan, ayun na yun dun ka na naka-side. Since hindi nga natin alam talaga yung
kwento ng dalawa na pag pinagsama mo yung dalawa, ikwento nila yung sitwasyon parehas. Doon natin malalaman kung sino talaga, di ba? Kasi kung base lang sa mga accusations, yung mga chismis lang ng mga tao, hindi natin pwede husgahan silang dalawa eh, di ba? Pero paano kung, kunyari, nangyari yung ganong situation sa dalawang kakilala mong kaibigan? Kunyari, may kaibigang babae na, kunyari, kaibigan mo talaga si Andrea, tapos kaibigan mo si Richie, tapos hindi sila personalidad, hindi sila kilala. So, ganun lang yung nangyari talaga. So, paano mong i-handle yun? Kunyari, tropa ka nila na parehas ka nilang tropa. Paano ka gigitna or paano mo parang ma-advise na paano Mahirap gagawin? yung ganyan eh. Mahirap yung ganyan sitwasyon. Para sa akin kasi kahit sabihin mong magbigay ako ng abiso sa kanila, kahit sabihin mong kunyari, alimbawa, kayo na lang dalawa, magbibigay ako ng abiso sa inyo. Paano kami? Kami mag-ano? Hindi, kumbaga si Richie, ikaw, tapos may isang may ibang babae. Kumbaga may Maganda ba yung para sa partner? akin, di ba? Maganda yung partner ko. Oo, Siyempre, maganda. Di ba? Pero, kung yung gano'n sa tanong mo, syempre ako kung kaibigan ko naman sila, tatanungin ko sila both side. Hindi ako magsasalita agad na si Richie pa lang yung naririnig ko. Mm-hmm. So, mas maganda kung kakausapin mo si Andrea, Dapat tapos kakausapin alam mo mo yung si kwento. Richie para malalaman mo kung sino talaga yung mali. Paano nga kung both yung statement nila, yun nga. So, parehas sila nagsasabi na tama sila. Sa akin kasi sasabihin ko na lang, hindi maghiwalay na lang huwag nyo na, di ba? Huwag nyo na siraan yung isa't isa. Toxic relationship. Pero kasi, ang masakit, parang ang naapektuhan kasi si Andrea, di ba? Na parang, siya kasi wala pang bago ata eh. Pero may narinig ako na parang may lalaki daw siya, Kyle ata yung pangalan eh. Di, tsaka pag sa ganyan kasi, pagdating sa mga ganyan, parang pag sa lalaki, sa ating mga lalaki, di ba guys, kung sa inyo rin makaka-relate kayo dito, na sa ating mga lalaki, okay lang na kahit tayo yung masama eh. Parang Oo. after ng relationship, after ng breakup, tayo yung masama. Wala naman tayong pakialam eh. Ganun talaga eh. Ang gusto lang naman natin is maging masaya sila eh, di ba? Kung masaya sila sa desisyon nila na maghiwalay tayo o tapusin yung relasyon nyo. Ganun. Ako, para sa akin, ganun ako mag-isip na... Tama naman, pero Diba? wag na sana umabot sa point na tahimik na nga yung tao. Sorry. Wag na umabot sa point na tahimik na nga yung lalaki, tapos ang dami pang sinasabi Oo. ng Babae nga. Uy, Ba't may galit ka sa babae? Wala, Ba't baka ikaw parang- yun. Hindi, normal kasi sa babae. Hmm. Ba't parang may inunakit ka sa babae Wala naman. Kwento lang ng Kwento. tropa. Pero kasi, tinan mo, hanggang ngayon, parang mainit pa rin yung issue nila. Hindi natin alam talaga kung sino talaga yung... Alam mo, nagsasabi sila na parehas ng totoo, pero hindi natin talaga alam kung ano yung totoo talaga. Kasi, magkaiba ng kwento eh, di ba? hindi So, tugma. paano natin malalaman? Hindi, natin pero kasi, alam. alam natin, mainit yung kwento na yun. Alam nyo bakit? Kasi nangyayari yan sa lahat ng tao eh. Kumbaga, Oo. everyday, saan ka lumabas, pumunta. May makakasalumuha kami love problem eh. Mm. Kumbaga, sabihin natin, hindi sila yung pinag-uusapan. Pero may nangyayari talaga na nagbe-break, may matagal makamove on, may matagal na mabilis lang makahanap agad ng iba eh. Pero Kayo guys, kung ano yung masasabi nyo sa sitwasyon nila Richie, Andrea, baka may ibang tao dyan na kailangan ng abiso nyo. Anong masasabi nyo pag ganun? Pagdating sa ganong sitwasyon na kaibigan nyo parehas sila. Ano masasuggest nyo guys? Comment lang kayo dyan. sa akin kasi pare huwag mo napansinin. Kung ako si Richie talaga parang dead man na lang ako eh. Oo, eh. Kasi Robot nangyari mode na ka sa na akin lang to dyan eh. Ano lang pare, nung last year lang, alam to ni Kuya Eman eh. Parang talagang okay kami naghiwalay. Tapos, ayun, di na ako magbabanggit ng pangalan. Pero, okay kami. Tapos, parang, naghiwalay na kami, ilang buwan na, ilang linggo na. Tapos ending, parang ang dami kong kwento na ang sama ko pala. Di ba? Yung ganun, parang sumama loob ko kasi
girl, pwede naman tumahimik ka na lang. Pero kasi ang babae, kadalasan madamdamin eh. Unlike naman ng lalaki na parang kaya ko sarilihin na lang to, hindi ko na ikikwento, hindi ko na lalabas, di ba? Ito. Pero ang babae kasi daming Kailangan malaman pa ng lahat, eh, no? daming gusto patunayan, di ba? Hindi lahat, pero sa akin mostly eh. Kailangan lalabas pag nag-break kayo, sobrang Hindi naman linis namin na. nilalahat, guys, yung babae. Kumbaga, mga opinion lang namin to na Kasi ako, may mga ganun talaga eh. sa akin, may Basta mga, sa experience lang din, di ba? may mga kaibigan ako na babae na tahimik, tapos nag-heal sila ng ng matiwasay, tahimik lang talaga, walang sinisira na alam mong sila na yung niloko pero okay, quiet lang ako. Ganun naman kasi dapat. Tahimik lang. Hindi yung kailangan ipaalam mo pa sa lahat ng nakapaligid sa'yo. Eh. Kasi ngayon, Ganito. social media eh. Kumbaga, ewan ko, baka yung iba parang, sige, i-out ko na niloko ako. Para at least, may mga a shoulder to cry on, pare. Di ba? Parang may, di ba? Kasi, Naghahanap na sila ng agad. alam na nung tao na, uy, niloko ako na itong boyfriend ko dati. So parang alam na ng karamihan, tas nag-viral pa yan. Di, baka may shoulder to cry on na ako. Kumbaga, nasa spam na niya, nasa messages na niya, Eh, si next boyfriend pala niya. Si di ba? Andrea ba may ganun na? Ewan ko sikat yan eh. Di ba? Possible eh. Di ba? Ang dami. Oo. Pero, Hindi mo masabi. pero tao pa rin naman siya. Sabi Oo, nga, kumbaga, ika nga niya, sabi niya, Tao lang din talaga. tao pa rin naman siya na may feelings daw. So, baka pwedeng moving on stage siya or pwede nating isipin na may reserba na pala siya. Papalamig lang siya para pagka i-out niya na yung next boyfriend niya. Malinis Siya yung mabait. Di ba? Di Hindi ba? yung out niya agad ganyan na Bagay ikaw yung rin mga pala eh. posibilidad, mga chong, Diba? na pwedeng ganun yung mga nangyayari ngayon sa side nila, side ni Andrea, na hindi natin alam kung may reserve ba siya or nag-enjoy lang siya sa life niya ngayon o kung ano man, di ba? Pero ikaw, may mga kaibigan ka bang babae na parang may mga reserba? O may na-encounter ka na? O ikaw ba? Ako kasi may Kuya? na-encounter na ako ganun. Anong- Nung college ako, may na-encounter na akong ganun. Maganda. Oo naman, syempre. Hindi naman ano? tayo makakausap Ano ba? kung hindi natin gusto, di ba? Kumbaga maganda para sa akin. Na-experience ko yun, tol. Anong story nun, pare? Di ba, Chong, kasi, nun eh, nag-uusap kami, talking stage kami, pero sobrang clingy na ng babae sa akin. Tapos yung... Akala ko tropa mo, ba't ngayon ikaw na? Hindi, sabi ko nga, may experience ako. So sa'yo Di ba pa yung nangyari drama to? mo? Oo. Kumbaga, na-experience ko na may kausap ako. Talking stage lang. Tapos, hanggang sa... alam ng friend ko yun, na kausap ko yun. Tapos nakita siya ng friend ko, may kasamang ibang guy. Ano niya daw? Kaibigan. Pinsan niya daw. Pinsan niya. Minsan ang Putangin ng pinsan yan eh. Ano na yan eh? Tapos na sunog na yung ginagamit eh. Kumbaga, kasi hindi pa ako ano sa kanya nun eh. Parang Attach. check pa lang ako sa kanya eh. Hindi naman pwedeng porket sweet ka na sa akin. Gusto mo ganun Hindi din ako pocket sa'yo. maganda ka, sexy ka. Oo. Di ba? Kumbaga, Game na agad eh. Di ba? temp check ka lang muna, 'di ba? Kasi kayo rin ba, guys, 'di ba? Pag may gusto kayo, temp check din 'di ba muna. Hindi niyo naman dapat go ka agad eh. Kumbaga aalamin niyo kung compatible ba kayo o magka-vibe ba kayo kasi Ako sa akin depende, pare. Basta Kasi, maganda. hindi. Paano kung... depende sa sitwasyon nga kasi. Paano 'di kung ba? sobrang tagal mo ng single, tas andun ka na sa point na ang lungkot mo na. Tapos parang gusto mo na parang may girl ka na agad, di ba? Kumbaga, Depende yan sa'yo. hindi, kung malay mo, yung nasa fragile state ka na parang unang kumausap sa'yo na, lalo na kung malungkot ka, kinausap ka, feeling mo comfort na yan. Pero yung pala, tangina, ngayon ang dami na palang parang pa-fall ngayon. Pero kasi depende nga yan sa'yo tuloy. Kasi halimbawa, kung ikaw galing ka ng single na matagal, syempre, abang single ka, dapat
nag-heal ka na mamahalin mo yung sarili mo, di ba? How can you love someone if you don't love yourself, di ba? Minsan kasi mahirap pare. Paano pag nag-init ka? Oh, iba na yun. Yung kaibigan ko kasi ganon. Yung kaibigan ko ganon. Parang sabi niya sa akin, paano pag nag-init ka tapos nasa time ka na nagsi-self-love ka? Hirap naman, puro ka bate, di ba? Utang ina. Depende talaga Di pwede, sa tao. puro bate, utang ina. Mauulol ka talaga nun. Kumbaga, syempre, pwede naman nag-heal ka tapos bumibirada ka dyan, di ba? Kumbaga, Hindi, yun nga. depende kasi sa'yo yan talaga eh. Kumbaga, halimbawa, ikaw, nag-heal ka, pero at the same time, gusto mo mag-enjoy. Na pag may kumausap sa akin, ang mindset mo lang, fuck lang, di ba? Hindi. Kumbaga, heal ako, pero I will fuck tonight, di ba? I will smash. Di ba? May mga ganung tao kasi, di ba? Hindi, kasi ako yung kaibigan ko, umabot na daw siya sa stage na ganyan na, okay, kakatapos ko lang ng breakup, 3 months, 4 months, 5 months. Ano siya, on fire siya na may babae siya lagi. Tapos, after 5 months, doon niya na naramdaman na parang iba pa rin pala yung feeling na uuwi ka na may kakadel ka, na may makikinig sa'yo. So, ang tendency nga, going back doon na yung kakausap sa kanya, hindi niya na natitempt check na parang, okay, sobrang lungkot ko ngayon, kinausap niya ako, na fall na siya, na-attach siya agad, na di niya na-tempt check na parang gusto lang pala siya pakinggan, pero hindi pala talaga siya gusto. Parang, so parang yung lalaking kaibigan ko na yun, parang nasaktan siya, gano'n, na mali niya, pero yun na. Pero kasi, mali babae talaga kasi pag minsan pa-cute talaga na ang magbibitaw ng mga biradang yung lambing, di ba? Kumbaga mga trap yung mga yan eh. Oo na, lalo na ngayon, kasi parang ako, may nakakausap ako, tapos parang yung, kala ko parang may something na, tapos yung pala biglang mawawala. Wala something's off. Something's off pala. Everything's off pala. Parang iniisip ko na parang, oy, may connection kami. Tapos ilang oras, ilang araw hindi magre-reply. Tapos magre-reply ulit. Sorry, sumama pa. Pakiramdam ko, sorry na busy. Putang inang yan, ba't ka nagbitaw ng mga malalambing at mabulaklak na salita? Kayo ba guys, yung ganyan, ano bang tingin nyo sa ganyang sitwasyon na halimbawa kayo, matagal na kayong single, tapos nag-long na kayo for something serious, tingin nyo ba magiging ganun yung dating nyo, magiging fragile ba kayo, or ilo-lower nyo yung standards nyo para magkaroon ng relasyon agad? Kasi sobrang tagal nyo nang single eh, namimiss nyo na. Anong masasabi nyo sa ganyan? Okay ba kayo sa ganyan? Anong point of view nyo pagdating sa... Ikaw, anong mapapayo pag gano'n? Kunyari, ako yung gano'n. Ikaw yung friend ko. Ako yung friend mo na yung umabot na sa point na nalulungkot, tapos may nakakausap na, tapos parang umaasa siya sa mga nakakausap niya, tapos eventually wala naman pala talaga. Ako, ang mapapayo ko dyan, kailangan mo munang isipin yung sarili mo eh. Kasi, pag halimbawa ngayon, matagal ka ng single na gusto mo na may kasama ka, karelasyon, na, kasi namimiss mo na and shit, lahat, yung mga lambing. Paano kung undecided ka, hindi mo alam kung gusto mo ng relasyon or gusto mo enjoy lang tayo tonight? Naguluhan ka din kasi ako naguguluhan din ako eh. Kasi pag ganyan, kung gusto mo talaga ng, sa tingin ko lang guys, kung okang kayo, pwedeng, ganito rin kayo. Pag magre-relasyon kayo, kailangan ready ka na eh. Ready na. Love when you are ready, not when you are lonely. Kasi, di ba, una-una, kakagaling mo ng breakup, tagal ka ng single, ayaw mo na ma-feel yung ganun. Tapos, re-relasyon ka ulit, papasok ka ng relasyon. Hindi ka pa ready. Pumasok ka lang kasi malungkot ka, gusto mo nang kayakap mo, uwi ka ganun, di ba? Di ba? Parang tanga nun, di ba? Kasi, hindi naman sa kasi parang tanga nun, magmamahal ka, gusto mo kaagad, meron. Nang hindi ka pa nga ready. Hindi mo nga maalagaan yung sarili mo, yung hygiene mo nga, hindi mo maayos. Yung kwarto mo nga, hindi mo maayos, tapos gusto mo, re-relasyon ka agad. Hindi naman pwede yung ganun. Para makuha mo yung relasyon na maayos,
ayusin mo muna yung sarili mo, di ba? Tama. Ako, ganun yung masasabi ko. Kasi, hindi tama yung maglalab ka lang kasi lonely ka na. E di, sa susunod na relasyon mo, hindi mo alam, maaapektuhan mo rin siya. So, pwedeng end up nyo, mag-iwalay din kayo. Kasi kung ang focus mo is magka-relasyon lang, hanap ka lang dyan. Pero kung gusto mo yung relasyon na pang matagalan, di ba guys, yung you date to marry, kailangan maging ready ka muna sa sarili mo. Kailangan mahalin mo muna yung sarili mo. Pero sa ngayon ba, may idea ka ba anong mga ugali ng babae ngayon? O hindi. 'Di ba kasi dati kumbaga mga nakaraan gamay ko pa yun kasi kumbaga ano pa naman outgoing ako noon tsaka may girlfriend naman ako noon. Alam ko yung kalakaran na parang alam ko na possible maging kami. Tapos nagiging kami. Alam ko din yung time noon na okay, nakausap ko to. Alam kong wala lang. Ngayon kasi parang kwento ng kaibigan ko, parang ang gulo na ngayon. Parang ngayon, yun nga parang papafeel ka na goods kayo, tapos meron tayong future kahit pa paano, tapos biglang mawawala nga. Bigla kang i-ghost. I-ghost ka, yung biglang may pa-fall lang pala. Oo, o kaya may ibang kausap pala, hindi mo alam. Para doon, ano masasabi mo sa mga babaeng ganun? Kasi minsan... Ako, ang masasabi ko, sa sariling opinion ko opinion lang, sige. Para sa akin, masasabi ko yan, guys, yung mga ganyan, ano yan eh, tigilan nyo yung mga ganyan nyo na papafall kayo sa dude, tapos biglang iiwan nyo. Kasi, kung paulit-ulit kayo na ganyan, kayo rin yung mahihirapan sa huli. Kasi, mahirap bumanap ngayon sa panahon natin ngayon. Mahirap bumanap ng seryosong ng true love, ng TL, di ba? Di ba? Yes, bro. Yung magkakaintindihan kayo parehas, magbibigay yung gusto nyo sa isa't isa, parehas kayo. Kaya bakit nasasaktan yung kaibigan mo sa ginagawa nila di ba? Oo. Huwag ka masaktan, kuya. Hindi, pero ganun nga parang, kumbaga kasi dati parang normal na sinasabi kasi nila ang lalaki, babaero. Pero parang ngayon, baligtad na ata di ba? Hindi natin masabi na parang ang babae pala, di ba? Pero kailangan din natin malaman yung side ng mga girls. Kaya girls, tanong lang namin na, bakit ba ganun? Bakit kayo hindi ganyan? Hindi naman namin nilalahat. Pero, bakit ba kayo diba, ganyan? Yung kakausapin nyo yung guy, dalawa-dalawa, tatlo-tatlo. Tapos pag may kumakagat na talaga sa inyo na nagsiseryoso na, bigla nyong iiwan o... Di ba? Gumawa ng option. O may option kayong mga ganyan. Para may fallback. Dati gawain ng mga kumbaga nagtatanong lalaki, lang kami kaya comment lang kayo dyan kung ano ba. Para maintindihan din namin, tsaka maintindihan ng ibang guys, di ba? Kumbaga open tayo sa lahat dito. Mga hindi nasasabi ng mga tropa natin dyan, open dito sa Boys Talk. Pero dagdag ko lang, may kaibigan ako si Paring Mark. Ano siya kay dad ko ata o mas matanda sa akin. So, 27 na ako So, 27 na ako, tapos Bata pa. yung tropa kong si Mark, nakwento niya sa akin na nagkaroon siya ng chika babes na 19 years old. Tapos si 19 years old parang usap sila na parang hook up lang tayo, ganon. So si paring Mark G daw kasi sabi niya, I'm available and single and ready to mingle. Tapos yun, nag-meet na sila. Una daw parang ang diskarte na ngayon parang inom. Tapos yun parang after nga daw nung inom, birahan na sila Tapos, hindi niya in-expect daw na parang, kasi parang expected niya 3 hours lang. Yun yung natural na hook-up, di ba? 3 hours. Sumabot sila almost 12 hours. Tapos, nagkaroon sila ng deep conversation pala, pare. Na yung si 19 years old, babaeng 19 years old, na sabi niya, may boyfriend daw siya. Tapos hiniwalayin niya. Kasi sinabi niya sa boyfriend niya, lagi daw siya nahuhuli din na may lalaki siya. Tapos yung 19 years old, sabi niya, parang
sabi ko break na kami kasi gusto niya daw masulit daw. Sabi ko mga ilang taon ka para sabihin mo na tapos mo na yung enjoy. Baga parang sabi niya gusto niya na matikman lahat muna, ma-enjoy muna lahat bago niya masabi na settle siya. Sipin mo 19 years old yung nagsabi noon, di ba? Kumbaga, hindi, buhay niya yun di ba? Oo. Doon siya natutuwa. Kumbaga parang mindset na ng lalaki. Kumbaga natutuwa siya sa pleasure, di ba? Through sex, di ba? Oo. So, isa yun di ba? Kumbaga, may tao na pala ngayon kasi tayo millennial, di ba? May ganun na pala medyo takbo ng utak sa Gen Z, di ba? Parang magugulat ka kasi tayo nung edad natin parang Bagay kasi, di ba guys, tayo noon, yung mga kababaihan natin, niingatan nila yung puri nila di ba? Ngayon. di ba? Na tayo mga Open na lalaki, proud tayo pag naarami tayo, di ba? So ngayon, parang yung mga generation ngayon, sila na yung Baliktad lalaki na. na gusto nila makarami muna Tsaka sila. dati, di ba, parang pagka lalaki ka, challenging. Maka-uwi ka ng babae sa kaibigan. Ngayon parang free for all. Ikaw na Kulang yung na lang lalapitan free tonight pussies, gano'n, di ba? Kasi sa bagay ngayon, pag gusto ka talaga ng babae, lalapitan ka nila, di ba? Sila yung Ay, lalapit oo. sa'yo. Sila na yung malalakas ang loob. Di ba kasi one time may nagtanong din sa akin sa kaibigan ko. Ewan ko kung napabasa ko sa'yo, Josh, na paano mag-first mo bang babae? Sipin mo babae ang nagtanong sa Nag-chat akin. sa'yo. Pero sa akin naman, hindi ako against nun kasi syempre nag-innovate naman ngayon lahat, 'di ba? So sa akin, syempre okay lang din naman na ang babae mag-express. Parang nakapanibago lang na dati ang babae kailangan talaga magpa-cute, magpapansin na hindi dapat halata. Pero ngayon Papakipot pa dapat. Papakipot pa. Pero ngayon parang iba na pala talaga na Kumbaga nababago rin yung panahon talaga. kasi hindi mo masabi talaga yung mga bagay noon tsaka ngayon di ba? Hindi naman natin sinisira yung ano nila. Kumbaga kinikwento lang natin yung napapansin natin sa panahon Tsaka ngayon. nagbabago naman talaga. Di ba guys? Anong tingin nyo sa ganun? Kasi tayo nag-adapt tayo na okay na nasasaktan tayo, natututo tayo, nag-adjust tayo. So kumbaga sana wala lang masaktan na nagbabago talaga. Pero okay lang masaktan kasi natututo naman Doon ka tayo. na matututo talaga. Kaya nga ano. True failure pala, di ba? Sabi nga ni parang Jordan. Oo. Kaya nga yung sa sitwasyon nila Richie tsaka Andrea, hindi talaga tayo pwede dyan magsalita ng tapos. Kasi alam mo na, di ba? Kumbaga kahit halimbawa ako sabihin ko, ito yung totoong storya. Di ba? Pwedeng iba yung storya mo sa istorya niya Hindi natin talaga alam Silang dalawa lang din talaga. Kasi sana lang maging okay na sila sa sitwasyon nila. Maganda pag-usapan nila in private talaga, di ba? Oo. Tapos, after nun, tapos na. Wala nang magkasalita Kasi- about dun. Sabi nga ni Kuya Eman, hindi lahat ng player manloloko. Diba? Diba? Ilan lang daw yung kilala niya, pero hindi niya daw babanggitin. Diba? Pero masasabi niyo ba na mababait pa rin talaga ang babae? Oo naman. Meron pa din. Mababait pa rin yan talaga Kumbaga, sila. kung dati, ang percentage ng babae talaga na goods talaga, nasa 90. So ngayon ba, tingin nyo ilang percent naman? Mga 67. 67? Nagbutal ka pa, pre Hindi, siyempre yun ang balance talaga. Diba? Diba? Kasi may mga naririnig ako Mukhang nag-survey ka para umabot ng 67 Oo, kasi marami akong naririnig dyan, lalo na yung may mga tropa ang babae, na kaya hindi sila nahuhuli. Hindi sila nagpapahuli, siyempre. Di ba? Tsaka ang tingin talaga ng karamihan, lalaki ang manloloko Oo. So kahit anong gawin kahit Kahit anong manloko mangyari. ang babae, ang lalabas, ang nanloko, lalaki. Kumbaga, yun na yung yung nature Mismo. Kumbaga, hindi sila- mo mababago yan Gumagawa sila ng kalokohan, pero hindi nila sinasabi, tinatago nila. Hindi sila mahuhuli. Pero sa akin, ilang percent? 67. 67. Pero kasi, dagdag ko lang, nabalitaan nyo ba yung sa pastor? Pastor. Pastor.
may magjowa. Tapos, issue yung babae, may sugar D, Ayun yun, yung may sugar daddy na ano. pastor. Oo. Guys, kung alam niyo yung kwento na yan, comment niyo dyan sa link. Baka para makita ng mga tao. Medyo natabunan na yung issue na yun, pero since usapang lalaki, di ba? Oo. Kumbaga, isipin mo, umabot na sa point na di natin alam kung kalokohan talaga ng babae. Umabot sa point na may namatay na lalaki dahil sa Grabe. No? kalokohan na, di ba? Yun ang totoong man. Kumbaga, kung yung dati naman, di ba, kung babaero ka, skandalo lang na mag-aaway-away. Pero nakakagulat na ngayon na may namamatay May na, di namamatay ba? na. Oo. Tapos, di mo alam, di ba? Paano umabot sa ganun? Di ba? Na wala pa naman daw, pero nabalita ko kanina na may warrant na daw yung pastor. So, possible may ebidensya na talaga na yun. Nagpapatunay. Pero kasi, ito pa, ang malala doon, yung babae, naging witness pa. Para safe siya na hindi siya makukulong. Di ba? Ang bullshit, di ba? Putang inang yan. Pero ang alam ko, alam nung babae yung gagawin ng pastor. Yun nga, di ba parang may mga evidence na nagkakasama sila ng pastor, may convo pa ata, di ba? May mga screenshots din yun. So, kumbaga, ayun nga, ako, Play safe yung... sa akin, naisip ko lang na, kasi para sa akin laging na-expose ang mga babaero. Kasi, ang babae, lagi yan nag-check ng phone ng boyfriend nila. Lagi sila nag-iimbestiga. Hindi natin alam kung yung mga babae ba may royalty sa NBI na putang ina, alam mo na agad di ba? Oo. Pero kasi ang ugali ng lalaki, di ba? Chill lang tayo mga lalaki, okay. Oo. Di naman tayo nag-check ng mga phone, di ba? Babe, patingin ng phone. Sino gumagawa noon, di ba? Baka pangit Kayo ka. ba guys, nagpapacheck ba kayo ng phone? Alam ba ng mga misis nyo, yung mga account nyo, di ba? O chinecheck nyo ba yung mga account ng mga... Sige, o kaya kung inaasawa chinecheck nyo, nyo? mga chong, bakit nyo chinecheck? Oo. Sabihin nyo, Ah, hindi naman alam ko na. pangit ka ba? Alam ko O- na kung bakit na check. Kasi takot sila sa sarili nilang multo. Baka babaero din. Lalaki rin. Pwede. Hindi nga, yung lalaki na tinatanong natin, ba't chinecheck yung phone ng babae? Kasi usually, di ba tayo lalaki, hindi tayo nag-check. Pero pwede rin past experience. Pero kasi, di ba, kung papasok ka sa isang relasyon, Dapat alisin mo yung Kalimutan mga mo. trauma mo. Oo. Kasi hindi naman yung partner mo ngayon yung gumawa ng pain na dinadamdam mo ngayon eh. Exactly. Yun ang mahirap yung recent partner mo yung sumasalo lahat. Na kawawa na malay mo na pangmatagalan pala Hindi kasi talaga pwedeng kayo. gawing excuse din na Dahil may ako trauma sa ako, ex di mo ba? eh, di ba? Di ba? So, Ano paano gusto naman mong yung gawin? present mo ngayon, di ba? So, yung present mo ngayon, yung nahihirapan dahil yung trauma mo sa ex mo or sa past mo, binabato mo sa kanya na hindi naman dapat. Kasi unang-una, new relationship nga eh. Tapos gusto mo, uy, pacheck ako ng phone mo, baka mamaya maano. Sobrang... Kasi yung past experience, yung trauma baga sa past mo. So, kaya nga sinasabi ko kanina, di ba? Love when you are ready, not when you are lonely. Kasi, papasok ka sa relasyon, tapos yung past Oops, di pala. trauma mo, Joke di lang, ba? trial lang, di ba? Hindi naman pwede yung ganun, di ba? O kaya hindi nyo ba naisip na baka kaya sila pumasok sa relationship niyo para maging, yung mga lalaki yung maging way na para matanggal yung trauma nila. Di ba? Tapos, Hindi, kumbaga ganun, rebound na yun. Oo, parang rebound ganun. kasi. May Diba? mga ganun naman talaga. Kawawa tayo pa rin. Oo, talaga tayo pa. Hindi lahat, pero di ba, kung ganun yung gagawin, di ba, parang hindi fair. Oo. Kasi saan mo ba maririnig yung pa-check ako ng phone mo? Bakit mo i-check ganyan? Eh di ba kasi may trauma ako. Ito pa, di ba, parang ako, umabot ako sa point na, ewan ko, kayo din mga tiyong patingin ng phone, sabi ko, ito, bulsa mo, umuwi mo. Ginagawa ko yun eh. Pero, di ba, pag tayo, hindi naman natin isipin na, ikaw nga po, check. Ako, hindi ko naman ginawa yun. Pero mas lalong lumalim yung nasa isip ko. Kasi, ngayon parang na-out na eh. Ito, pakinggan nyo to. Alam niyo ba kung bakit magaling mag-imbestiga ang mga babae? Nanloloko din kasi kami. Hindi niyo lang kami nahuhuli. So, ayan o.
Baka hindi, di ba? So, yan Manloloko o. rin sila. Ang sabi ng babae dito, alam niyo ba kung bakit magaling mag-imbestiga ang babae? Kasi manloloko rin kami. Kasi nga, alam nila yung mga ginagawa nila. Or baka mas worst pa, di ba? Tapos, mas Hindi, malamang, mas worse na-curious talaga. ako pare, di ba? Siyempre, check ako sa comments. Ang comments dito, nasa 2,833. Tapos mostly, Babae. babae. So, ayan. Mare, paki-delete bago pa niya makita. Oo. Oo, di ba? Tapos ito, yung isa, Ang galing, di ba? yung isa, talaga. I felt attack. Di ba? Parang, Alam nila. nahuli, di ba? Kumbaga, bistado ka, di ba? E di, Hindi, pero kasi totoo naman di ba? Kumbaga, bakit mo gagawin yung isang bagay na ganun kung hindi mo naman ginagawa sa kanya nga, di ba? so, kumbaga, pasok ang relasyon. Number one parang priority. Trust dapat, di ba? Oo. Dapat buo talaga yun. Buo talaga. Tsaka dapat. umabot na ako sa mga, yung lately ko na ex, parang, pag napaparaning ako dahil, ba't ka napaparaning? Baka ikaw yung gumagawa. Hindi dahil na napaparaning ako dahil may iba ako eh. Napaparaning ako na, ba't bigla kang nag-aalboroto na wala akong ginagawa? Oo. Kasi tayo, alam natin sa sarili natin na wala tayong ginagawa. So, pinaka-worst na kasi like daw ako ng mga nakabikini. So, Bakit? Ang tanong sila ba? Hindi sila nagpo-post ng gano'n. Kayo Sila- ba guys, hindi. malaking bagay ba sa inyo na pag may karelasyon kayong matagal na nagla-like ng mga pictures ng babae, mga bikini. Pero kasi, ang dating kasi sa kanila niyan, ba na-insecure daw sila, ganyan. Hindi rin kasi natin pwedeng sabihin na wala, nag-appreciate lang tayo ng beauty nila. Pero iba yung lumalabas sa isip nila kasi Saka for sure sila rin, may mga gano'n din sila, nagla-like din sila. Hindi, tsaka kung papansin ninyo, pag yung mga babae, kahit yung mga kasama natin, o kayo dyan, guys, kayo mga lalaki dyan, yung mga girlfriend nyo, mga asawa nyo, pag sila nakikita nila yung mga artista nilang crush, yung Yun, mga diba? K-pop nilang mga, artista na crush, di ba? Grabe sila magtilian, grabe yung, ay, di ba? Pero pag tayo mga lalaki, magla-like lang tayo ng picture, babanatan na tayo, di ba? Uy, mag-share ka lang ng sexy na babae dyan. Uy, turo mo lang. Magagalit ka agad sila. Pero pag sila, okay lang sa atin, di ba? Uy, yung crush mo, tatawagin pa nga. Uy, di naman yung picture ng crush mo. Ay, di ba? Ganun sila. Pero pag tayo na, big deal sa kanila, di ba? Mag-like ka lang ng nakabikini. Babae na naman, di ba? Di ba? Di ba? Ganun, di ba? Kaya ba guys, comment lang kayo dyan pag may mga ganyang experience kayo, di ba? sa akin kasi may masasabi ako sinabi ni Eman. Kasi parang sinasabi niya na bakit sila ba hindi nagla-like? Pare kasi ako, ginanon ko eh. Bakit di ka ba nagla-like? Chinig ko yung mga nilike eh. Wala talaga. Wala. Oh, di ba? Paya ako. Naka-screenshot. May Ha? screenshot nila sa sarili nila. Hindi, pero yung usapang like, wala talaga kasi ang babae kaya naman mag-control niya na okay, Hindi parang magla-like, oo. hindi magla-like kasi nga sila masyado silang protective din eh na di Safety ako din dapat kasi basta-basta sila eh. na makikita na maharot ako, kumbaga Oo. ganun. Pero in private, doon sila umaatake. Tapos sa usapang like naman, kasi ito feeling ko madami nang magbabash sa akin eh. Sa akin, nothing wrong na mag-like. Wag kasi pero may parang boundary ako eh. Kung magla-like ka, kunyari, nag-like ako ng picture ni Shobelim, naka-bikini. Like ako. Tapos the next na post, nag-like ako, ibang artista naman, kunyari, Angelica, nilike ko. Ang mali dyan, kunyari, punta ako sa profile na ito, tapos pinlad-like ko, baka ibig sabihin nun, nagpapapansin ako. Oo, Di ba? Pwedeng ganon, pwedeng pagka ganon. sobra na. Oo. Pero kasi pagka, kunyari, nag-i-scroll ka lang, nakita mo maganda, pusuan mo, heart mo. Kasi, kumbaga, nag-appreciate ka lang eh. Oo, appreciate ka lang Appreciation talaga na without, alam mo ikaw, alam mo rin na ito naman talaga yung gusto ko. Paano kung talagang sikat na Hollywood? O, Oo. 'di ba? Kumbaga na-appreciate mo, na-admire mo na kasi tayo pa rin kunyari mga
Hugh Jackman, di ba? Nag-heart pa rin naman tayo nun eh. Ba't doon di nila ini-issue? Kumbaga, na-appreciate natin, di ba? Na-appreciate natin, totoo. Di ba? Lalo na kung gym rat ka or ano, di ba? Kumbaga na ina-admire mo talaga yung physique talaga ng tao, di ba? Lalo na kung gusto mo maging physically fit, di ba? Hindi porket naka-like ka. Oo, kumbaga, ganon. Kasi, di naman, kahit ako rin, men, nagla-like din ako ng mga fitness. Oo. Diba? Hindi naman, pero hindi naman ako bading doon. Oo, yun, di ba? Kumbaga, appreciate lang tayo. Pero kasi, pagdating sa babae na kagad, ang automatic na iisip nila, babae na naman. Oo, babae na naman. Diba? Babae mo talaga, putang ina mo. Naka-bikini, like ka na naman. Ay, naka-puwet, diba? Like-suso. Tang ina mo, doon ka sa couch matulog mamaya. Oo, diba? Putang ina mo, nag-like ka lang. Mamaya, diba? hindi ka pa bibigyan, no? Oo. Diba? Puro babae yung nasa newsfeed mo, Sige, tirahin mo yung picture na yan, tangin na. Oo, Diba? diba? Mga ganun eh. Ganon. May mga ganon talaga. Pero, abot na sa mali yan. Kunyari, kinlad-like mo na, minessage. Pa, Yun hello, talaga. di. Oo, Tapos, yun. Pansin ka na. tangin na profile picture mo, kasama mo yung boyfriend mo, tapos sasabihin mo, sana ma-meet kita someday. Oo. Kung ano ka pa, putangin na, sabihin mo na mali kami. Kasi hindi ko po protektahan yung mga lalaking ganon. Gagawin mo yan pag single ka. Oo. Diba? Pero pag hindi, wow. Pero yung magla-like ka lang ng appreciate mo, normal lang yun. Pero yung pupuntahan mo yung babae, tapos pa-vlog mo ng like, lahat ng picture ilalike mo sa Papansin isang ka, araw. diba? Papansin mode ka. Pipilitin mo talaga na parang yung magkaroon kayo connection. Oo. Kasi alam mo naman sa sarili mo yun na nag-like ka lang eh. Oo. Tapos pagka tinanong ka, nag-like ka na naman. Alam mo yung sagutan na parang papawisan ka na kasi alam mo, Totoo. crush mo talaga to, may gusto kang Ganyan mangyari. na tayong galawan mo. Tol eh. Magpapawisan ka na. Parang ganyan na tayo mga moves mo eh. Nakwento lang. Or nangyari sa akin pero hindi naman ako in a relationship. Pero nagawa ko yun nung mga puppy love ko na yung, alam mo, bata pa ako. Alam ko, pero normal bata lang pa, naman. normal. Oo, nagkamali ako noon. Hindi ako nagmamali Kasi sa tao. exploration mode tayo yan eh. Kung mga Pero testing sa tayo akin, ng hindi testing. ko sinasabi na parang tama. Okay lang yung nagloko ako dati sa ex ko nung bata ako kasi bata pa ako. Pero mali yun kasi yung mga sumunod naman natuto na ako na parang Di tama to. So natuto na ako, 'di ba? Parang yung next parang mali tong nagloko ako, 'di ba? Tapos naghiwalay naman kami dahil sa anger issues ko naman. So the next ko naman doon, natuto na ulit ako na okay, mali ko na kaya hindi nag-work yung relationship kasi galit ako. So every relationship ko parang may next step ako natututunan na hanggang siguro ma-perfect ko eventually kung magka-asawa ako ng supermodel hot chika babes ko. Oo. Malay mo in the future, di ba? Malay mo, di ba? Kasi ako, as lalaki, alam ko naman kaya ako magloko. Alam ko kailan magseseryoso talaga. Hindi yung parang, ewan ko baka madaming mambash lang kasi dami naman talaga sa akin nagsabi ng babayero. Pero di ko kasi sila pinapakinggan. Kumbaga kasi alam ko sa sarili ko na Hindi, di ba? alam kong, oo, loko-loko ako, babayero ako, pero hindi ako in a relationship. Oo. Pero umabot ako sa point na in a relationship ako, alam ko hanggang kailan na ako, na hanggang hi ka lang, hanggang hello ka lang. Kasi- Kasi mga limitations. Kasi Oo. yung iba, halimbawa, nadadala nila yung karakter nila ng single sila na pag nagkaroon na sila ng relasyon. Babaero pa din sila, hindi nila mapigilan. Na pag okay lang naman, kasi single ka nga eh. Single ka eh, you are not committed to anyone eh. Okay lang, explore ka. Pero single ay in a relationship ka, tapos explore ka, ibang usapan na yung ganun. Diba? Yun nga eh. Kaya siguro yung mga matatagal na single tapos pumasok ng relationship, doon baka madala yung ganong ang ugali. Kaya ako as si David. So ayun, as ako, kaya tinetreasure ko yung mga ligawan stage eh. So sa akin, sa ligawan stage na masasabi ko din sa sarili ko na I treasure this girl na nililigawan ko to kasi parang ito na yung time na inaalam ko din sa sarili ko na hindi ko lolokohin to kasi kumbaga pinaghirapan ko to eh. Kasi ang nangyayari na ngayon since nagbabago eh. Ang mga kalalakihan or yung mga bagong couple ngayon, ini-skip na yung ligawan eh. Kumbaga, o sige kung tayo talaga, di mag-on na tayo, tsaka natin i-testing, di ba? Tapos kung hindi mag-work, edi Yun yung mali.
wala, tapusin na lang. Oo. Sobrang mali nun. Di ba parang, okay, sige. Parang ang nangyayari kasi ngayon, yung pagrelasyon parang nilalaro na lang ng mga Oo, yun tao nga eh. na sige, relasyon ako pag nag-break tayo. Pwede pala, okay lang. sasagutin mo Diba, naman pala ako agad next time ulit, di ba, magrelasyon ka. Hindi yung katulad noon na nagre-relasyon yung mga tao para pakasalan yung tao na Oo. they date to marry. Yung ngayon kasi, naikipagrelasyon lang, tapos titignan kung hanggang kailan tatay. Mali, yung mindset nila, nakapokus na pag nagrelasyon tayo, Trial lang. mag-work kami, okay. Trial pag lang, hindi, ganun, diba? diba? So yung mindset nila, ganun, nakashift. Short term. Oo, short Shota, term. diba, Oo, parang? kaya Shota. short term eh, di ba? Unlike na yung ibang tao, di ba guys, kung kayo rin may isip nyo, yung ibang tao, they date to marry. Kasi bakit mo liligawan yung isang babae? Para lang ba maging girlfriend mo? Eh wala kang kwenta kung para lang maging girlfriend mo. Eh kung liligawan mo yung babae, dapat ipapakasalan mo kasi hindi ka naman pwedeng girlfriend ka lang kasi trip mo eh. Single ako, gusto ko mag-girlfriend. Sorry, Diba? Hindi, kumbaga yung panahon kasi ngayon, nawala yung essence nung ganong dating na Oo. pag niligawan mo yung isang babae, papakasalan mo yan. Ngayon kasi ang dating na, pag niligawan mo, kung hanggang saan kayo, edi okay, palit ako ulit pag nag-break kami. Parang ganun yung mindset. Ako nga parang may kilala ako na, paano kayo, kasi, kumbaga, parang may maambag talaga ako dito sa ginagawa nating podcast. Nag-survey ako, pare. Hindi. Nagtatanong-tanong ako ng random na tao. Dinanong ko, pare, paano naging kayo? Sa message lang. Tayo na, di ba? Ay, tayo na ba? Yun O lang. sige, tayo na. Kumbaga, ano yun, butang ina. Ayun. Biniro ka lang na, ano, tayo na ba? Oo, Sige. kumbaga tiname check ka lang, no? Oo. Napabiro, girlfriend na Pumayag ka. Kung Kung inauto ka bigla, no? dati, di ba, bulaklak dapat eh. Oo, Bulaklak bulaklak, ka. chocolate. Will you be mine? Di ba? May ganun pa eh. Ngayon parang, nag-date kayo 3 beses. Pero, ano mga chong, ito dagdag lang natin, kasi since relasyon yung pinag-uusapan natin, paano kaya yung relasyon naman na, yung mainit ngayon kay Tony Fowler, Ay, tsaka alam kay Tito yan. Vince. Kasi, Tito Big? Tito Vince, Tito Big Joey. Sino yun? yung kinakasama ngayon ni Tony Fowler, may Asawa niya? Bigotilio, oo. Asawa, Hindi ko... Yun yung ngayon? Oo, yun yung ngayon eh. Kasi, syempre may may anak na si Tony Fowler. hindi siya diba? yung tatay. Hindi siya. Yung kinakasama niya ngayon, si Tito Vince, hindi siya yung tatay nung bata. Yung nakasalamin. So parang, men. So parang siya, si Tito Vince, yung issue nila ngayon, na-disiplina ata niya yung anak ni Tony Fowler na sigawan ata. Hindi ko talaga alam yung main issue eh. Kumbaga, ang alam ko lang, may issue sila na about sa karapatan sa bata. Kasi, kayo ba guys, kung ganito yung sitwasyon, siyempre, si Tony Fowler, single mom. Si Tito Vince na nagmamahal sa kanya, na andyan niyang matagal niya nang kinakasama. Tapos, dinisiplina niya yung bata, yung anak ni Tony Fowler. Kasi siyempre, pansin ko kay Tito Vince, andyan siya, tumatayo siyang... Stage dad. Oo. Kumbaga, tumatayo siyang tatay para sa bata eh. Na boyfriend siya, ganyan. Tapos, tinatuyuan niya yung role na maging tatay. Pero, dahil dinisiplina ni Tito Vince yung anak ni Tony Fowler, sinigaw-sigawan ni Tony Fowler si Tito Vince na wala kang karapatan sa anak ko na pagsabihan, bla bla bla, cheche bureche. Dahil hindi siya yung totoong tatay. Oo. Paano naman yung mga ganun tao na malamang hindi lang si Tito Vince yung Oo. ganyan, na may mga tao din dyan na may single mom na minamahal o pinupursu. Malamang sa nakikinig kayo, madaming Oo, meron. malamang meron dyan na may ganyang experience din, di ba? Paano naman, ano yung stand ng So, take lalaki? it. Na paano naman yun si Tito Vince? Kumbaga, ang tagal-tagal ko nang ikaw kasama, sinusuportahan sa lahat ng gusto mo. Bakit wala pa rin akong karapatan sa Kumbaga, concern. anak mo? Kaya niya, concern siya, di ba? Kumbaga, simula pa lang noon, pinapakita niya na nahanda siyang tumayong tatay para sa bata.
Di ba? Mm. Tapos ngayon na didisiplina lang, pinahiya, sinigaw-sigawan na, wala kang karapatan, bla 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 bla. Hindi ba Wala siya kang parang, karapatan sa anak kasi di ko. ba gawain nila for the content. Hindi naman ganun o seryoso Kaya talaga. yun hindi natin masasabi kung for the content yung Pero kasi, ginagawa nung nila. pinablic nila na ginawa yun, parang mapapaisip yung mga Oo. nanonood, di ba? Pero paano yun yung mga ganun natin, mga tropa dyan, mga chong na nasa ganung experience din, may single mom na inakasama, di ba? Anong masasabi niyo ba sa mga ganun? Ako sa akin, kasi once na nakipagrelasyon ka or girlfriend mo yung may single mom, hindi ka lang sa kanya nakipagrelasyon eh. Pati na rin sa anak niya eh. So, to the point na nakipag-on ka doon, isipin mo, dapat tumayo ka na rin tatay kahit hindi ka pa ready, hindi mo gusto. Eh kasi alam mo na eh, di ba? Ba't mo pa tinuloy? Alam mo may anak. So, dapat ready ka mag-discipline na rin talaga. Oo. Ready ka na yung responsibilidad na gatas, paktuition, lahat Kasi yan, di ba? unang-una nga, wala kang tatay yung bata Oo. eh, di ba? Na ikaw, handa kang gampanan yung pagiging tatay, yung father figure sa bata. Pero bigla kang sasabihin na napagsabihan mo lang yung Oo. anak niya, napagtaasan mo lang ng boses, wala kang karapatan. Parang sa akin, ang Diba? ginawa, parang kinalabasan ng ginawa ni Tony, parang hindi pa rin welcome yung Vince ba yun? Oo. Yung Vince sa family kasi wala pa rin pala siyang Wala power. siyang karapatan. Oo, Wala pa rin siyang power. right na i-disiplina yung which is Kumbaga, nandun na sila eh. yung father figure, wala pa siya dun sa stage na yun na pwede mong pagsabihan yung anak ko kasi anak mo na rin yan eh. Parang ganun Diba? eh, di ba? Hindi. Pero ang dating sa kanya parang mag-boyfriend, girlfriend lang Siguro sila. hindi talaga. pa ganun kadip yung pagkagusto ni Tony sa lalaki para sabihin. Kasi kung talagang gusto mo na yung lalaki, kunyari ako, single dad ako, tapos yung babae, gusto ko talaga, kumbaga isipin ko na may right siya na, kunyari, may nagawang mali yung bata, na pagsabihan niya, Oo, pwede niyang di ba? disiplinahin. Kung mataasan niya ng boses, sasabihan ko lang ng matino na, lalo na kung, depende kasi yun sa tagal o fresh nung, kung gaano katagal yung kayong couple eh. Pero matagal na ba sila? Alam ko matagal na Medyo, sila di ba? eh. Pero Oo. yun eh, di ba? Dapat consider nila yun. Tsaka siguro depende na lang din yan sa pwede kasing ang dating niyan ano eh committed lang yung lalaki sa eto guys pwedeng maging ewan ko kung kayo ganito pwedeng yung lalaki committed lang siya sa babae na girlfriend boyfriend lang sila na heads upan niya na yung babae na ganito lang ako tayo lang, relasyon lang natin, pero wala akong sa Pakisa. bata. Oo. Pero may iba kasi na lalaki na kahit may anak na yung babae, na gusto talaga nila yung babae, kinakausap nila mismo yung babae na handa akong tumayong tatay para sa anak mo. Pareho, ang turn on ko, yung mga single mom eh. Dahil hindi dahil, alam mo, magaling na sa kama, kaya Oo. may experience. Yung sure ka may experience. Hindi dahil parang, alam mo yung maternity, mother instinct, mga ganyan, something shit na ganyan. Di ba parang, alam mong, responsible yung Oo. magulang, which is doon ako natuturnan yung pagiging responsible ng babae. Kasi tayo mga lalaki, nature natin is yung inaalagaan tayo. Na, tinaw yung mga magulang natin, yung mga nanay natin, binibaby tayo. Oo. Yun yung nature natin lalaki na gusto natin, inaalagaan tayo, di ba? Paano pa yung mga, kunyari, maghanap ka ng babae na hindi pa single mom or wala pang anak. Sila yung aalagaan mo eh. aalagaan mo eh. Kumbaga, may mga matured naman, may mga pero karamihan, baby mo, baby mo siya, di ba? Bebe mo ako. Puta Pero yun. pag single mom or mas older sa'yo yung babae, iba yung Oo, dating. kumbaga- Iba yung aalagaan ka, kumain ka na ba? Oh my God. Di ba? Oh my Oh God. my God. Ulala, mapapagalit ka talaga eh. Di ba? Kasi yung alaga nila, tayo mga lalaki, nature natin yan. Kung kahit i-search nyo pa, tol, nature ng lalaki na gusto natin, inaalagaan tayo, pinagsisilbihan. Di ba? Hindi naman lagi, di ba? Kasi kumbaga tayo may pride tayo as lalaki na tayo take over, take care ng family. Oo. Pero
once in a while, parang kailangan din natin na Oo. baby mo pagka tayo lang, yung private, di ba? Baga, Kasi halimbawa yan, tayo mga, Mm. halimbawa niyan, yung mga lalaki, tayo kasi yung, lalo na pag provider tayo, nagpo-provide tayo, lalabas tayo, tatrabaho, kakausap ng kung sino-sino mga tao dyan, di ba? Yung mga tao, mga lalaki dyan na ganito yung sitwasyon, nagpo-provide, na gusto rin na pagka-uwi, aalagaan din, di ba, ng mga misis natin. kasi Oo, tayo na girlfriend pare, natin. napagod tayo, kumain tayo, di ba? Ang dami kong, hindi mo alam yung sinabak ko, di ba? Hindi mo alam, ang dami kong kinausap para lang matapos yung deal na to na may maiuwi akong pasalubong para Para sa ano, kayo, Di ba? ayahay kayo, di ba? Tapos yung iba kasi, ang nangyayari, pagod ka na nga sa trabaho mo, pagka uwi mo pa, bubungangaan ka pa ng kasama mo, di ba? Ikaw pa yung maglalaba, ikaw pa yung maglilinis, ikaw pa yung ano, yung, magluluto. na ano ko na yan eh. Kunyari, mag-asawa, tapos pag-uwi mo, tanggal ka sapatos, subad ka dito, sasabihin ng asawa mo ba? Ina mo, kakalinis ko lang, iniwan mo na naman yung sapatos mo, yung damit mo, yung ano mo. Oo, Tayo yeah. na. Ikaw pagod na pagod, ini-expect mo, lalambingin ka, tapos magiging, Nang hindi ka nagre-reklamo, lalabas Diba? ka, magtatrabaho ka, hindi ka nagre-reklamo na pagod na ako, ganyan. Gusto mo na lang ulit lumabas, Oo. 2 bats na muna Oo, sa labas. Oo, mapapalabas ka pa kasi sa sobrang bunganga na, na. oo. Kasama mo, imbis na magpahinga ka sa bahay mo, gusto mo na lumabas, mag-iinom ka muna, di ba? Oo. Kasama mo yun, re-relax ka, kasama mo yung tropa mo dyan. Imbis na sa bahay ka na nagre-relax. Mapapalabas ka pa kasi late ka na naman umuwi. di ba? Anong oras na? So, kasalanan ko bang ang tagal pumirma na itong katrabaho ko, yung kliyente ko, kung sino man, di ba? Kaya, yun nga, going back, yung sa relasyon ni Tony, ni Mami Oni, di ba? Siya yung Oni. Oo, siya si Mami Oni, yung Oni, gusto mo ng Tony. tequila, di ba? Meron ako lemon. Oo, alam mo kung gusto mo ng tequila, di ba? Ay, yun yung nagbayaran na yung, Oo, yung music malaswa. video niya, malaswa. Oo. Anong take niyo doon? Kunyari, as content creator, kunyari, babae ka. Tapos, yung mga nalabas mo, purong malalaswa. Tapos, eventually, pagtanda ng mga anak mo, mapapanood yun. Oo. Kumbaga, ikaw, maglalabas ka ba ng ganong video? Kumbaga, yung alam mong malaswa, tapos mapapanood eventually pagtanda ng anak mo. Siyempre hindi. Diba? Siyempre Baka ang hindi. magiging kawawa doon yung magiging anak mo eh. Ito yung, paano kayo yung mga nag-iisip na Okay lang. kino-consider ba nila na bago nila gawin yun na isipin yung future na baka mapanood to, ganyan. Kayo guys, ano bang take nyo sa mga ganun? Kung okay lang ba sa inyo yung... Halimbawa, kayo, yung anak nyo medyo malaki na. Magre-release ba kayo ng mga video content Ngayon, na baka mapanood. malaswa, na naiintindihan ng mga bata, di ba? Kasi ngayon, mga kabataan, magaling kasi gumain mga bata eh. Kung ano yung Twerk. nakikita nila, susundan nila, di ba? Kung ano yung nakikita nilang uso, pinapanood nila. Di Ikaw ba, as daddy, kunyari ngayon may chance ka na mag-release ng magbabiral talaga, nasisikat ka, pero malaswa, na eventually pagdating ng anak mo, college na, or high school, Mabubuli. possible mabully or ano. Yung tatay mo, ito yung video niya dati, tatay mo Nagtutwerk malaswa. na. Tatay mo malaswa. Sa nagtutwerk. Okay, yung iba, tatay mo, nanay mo, bold star. Kumbaga, di ba? Ano Siyempre. kaya yung, di ko kasi maiisip na, yung iba siguro kasi sasabihin, kasi may mga parents siguro, kaya sabihin na, nagawa ko to kasi para Oo. mapag-aral kayo. Pero, Kaya depende talaga sa ano yan eh. Sa Depende parenting. din sa parenting, sa perspective ng ano, ng tao. So, siyempre hindi. Hindi ako magagawa ng ganun. Okay nang hindi ako yumaman agad, di ba? Kaysa mag-post ako ng kalaswaan na makikita din in the future ng ano, ng anak ko. Kayo ba? Kayo ba, guys? Halimbawa, dumating kayo sa ganun. May offer sa inyo. Sisikat kayo. One day. Hindi, pare. One day millionaire, di ba? Post Hindi, lang kayo pare. ng ganito. Viva Max. Viva Max. Naku. Viva Max. Napaisip.
mapapaisip tayo dyan, sino ba yung ka-partner tol, di ba? So, depende talaga eh. Partner mo, ano? Sino pinaka-crush mo? Ayun. Tapos isip ko ba? Hindi ko alam. Napaisip nga eh. Di ba? Pero guys, Tuloy nyo eh. Hishi lang ako. Pero Ayun yun, di ba? Hindi ko tuloy yun. siyempre mahirap yun. Maglalabas ka ng kalaswaan mo, tapos makikita ng future kids mo, di ba? Kung sisikap ka ngayon, isipin mo na lang yung magiging future. ng mga anak. Halimbawa, in the future, maging successful ka, tapos yung viral video mo na yun, yung ginawa mong kalaswaan, lumabas, ika-downfall mo pa, di ba? Di mo Feel ko si alam. David, kakagat yun eh. So, ano na yung ano natin? Ano ka na? Hindi, yung shot natin. Yung shot natin. Pero sa akin, habol ko na. Narinig ko yung usapan niyo. Narinig ko yung usapan niyo, tapos, kung gagawin mo, di ba? Kasi ako, kunyari, yung time na yung may chance ako mag-viral, pero parang medyo explicit content. May explain ko lang sa anak ko, kunyari, parang yung ginawa ko yung time na yon, wala naman akong plano mag-anak pa or wala sa isip ko pa yun, di ba? So, pero once na nagkamalay na ako na in the future mag-aanak ako, baga doon na yung time na titigil ako kasi may narinig akong interview kay Nick Makino. Kumbaga ngayon, iniisip niya na parang nahirap, may challenging na ngayon mag-isip sa kanya ng rap. Kasi kumbaga, may anak na siya eh. Paano kung marinig nung anak niya na parang Neneng B, gano'n, puro kabastusan, tapos eventually tumanda na, gano'n. Totoo, tama. So, ayun. Kailangan mo lang din pa-realize kung may gagawin ka rin talaga. So, ayun. I hope parang natuto kayo, mga chong pare ko eh. Mga chong. Oo. Tsaka, guys, yung mga tanong namin, comment lang kayo dyan. Tsaka kung may masasuggest pa kayo sa opinion namin. Oo. Or kung may gusto may kayong... opinion kayo na gustong i-share sa amin, share nyo lang. Sabihin nyo, Open comment tayo nyo lang. dito. O kung may mga bagay na parang medyo malalim o gusto nyo pag-usapan, Oo, hindi anything na under the sun. sa tingin nyo hindi nyo ma-open kasi maraming mangbabash sa inyo, maraming magagalit sa inyo. Tsaka yun pala, dito sa Boys Talk, we support mental health awareness. So kahit narinig nyo parang loko-loko kami, mabiro kami, tapos mga bastos yung sinasabi namin. Pero kumbaga, nandito kami parang as kaibigan nyo na pakikinggan kayo na without judging you. Kumbaga, pwede nyo kami i-message na privately. So Na may gusto kayong pag-usapan natin na gusto nyo rin makuha yung opinion namin o makuha pa yung ibang opinion. kumbaga, may mga pinagdadaanan kayo sa buhay kasi ngayon lalo na na-predict naman ng 2020 after ng pandemic parang aatakihin ng tao sa mental health. So nandito kami para i-support din since kami din naman mga may pinagdadaanan kami. Nandito kami para makinig tsaka kung may magtulong-tulong tayo. Handa kami makinig sa inyo. kung may kaya kami payo or kung sobrang lalim talaga, may mga kilala kami mga professional talaga na pwede nyo contact. So pag nakausap nyo kami, i-connect na lang namin kayo doon. So, sa Facebook page namin or kahit dito, message lang kami, mapapansin namin yun. So, ayan. Feel free to message us. Feel free. Kahit ano, May kainuman kayo, may tropa kayo, may kakwentuhan kayo. may mga kachong kayo dito Oo. sa May mga Boys TV. Mismo. So, ayan. Tsaka, ano ba to? Shit, yan yung ano. Alam mo ba Ayo to? nga, ito, ano ba tong ano na to? Kanina ko pa pinapansin yan t-shirt na yan. Pare, ikaw lang yung may hindi alam yan eh. So, ayan, since kakatapos lang ng Halloween, so November 9, nung Halloween parang lumabas lang kami para mag-enjoy tapos, ayan, gumawa kami ng memory shirt. So, ito yung first of many. So, hindi lang to yung unang makikita nyo. So, every time na lalabas kami na may event talaga, gagawa kami ng memory shirt. So, itong memory shirt na to, angat ko lang ha.
Sige. So, since Halloween, itong memory shirt na to, parang isusulat mo yung kinakatakutan mo. Mag-awa. Ayan. Kwento mo man, kasi siya yung nagsuot. So, after na itong video, isisingit namin yung small clips, small edit ng enjoy tsaka fun night namin ng Halloween. So yun nga, isusulat mo lang dito kung saan ka takot. Anything na basta takot ka. Katulad nito, for example, takot siya kay Lord. Oo, may takot sa Diyos. Lord, Ito, takot kay mama. takot kay mama, takot sa flying ipis, Takot bumagsak. diba? Takot bumagsak, Oo. takot sa commitment, sa pa-fall, mawalan ng pera. Bills. Wag mo na lahatin, pare, ang dami niyan. Same. So, sa likod. Ayan, Sa oh. likod, yeah. So, sa memory shirt namin, nakalagay naman yung, ayan, sa poblasyon kasi yun. So, para lang alam nyo, na poblasyon kami nung Halloween. So, kasi masaya pag Halloween doon. So, maybe next year, kung nandun kayo, kita-kits tayo doon. Guys. Kita-kits, pupunta ka na ba doon, Josh? Oo, sumama ka. Sumama ka na. So, ayan, after nitong video, parang may small clip. I-share namin para at least kahit pa paano ma-feel nyo na kasama namin kayo. Tsaka guys, sana nag-enjoy kayo. Yun. Ito ba ang player natin, pare? Ha? Ay, oo nga pala. So ito, gagawin na natin every episode. So ngayon medyo, since first of many, gagawa tayo ng parang eksena clip na ganyan. So, may roleta ako dito. So, tong roleta, pwedeng ano yan, every after ng episode, may ano tayo, dare. Since ngayon, medyo light pa lang, ang matatapat na pangalan dito, iinom ng, sabi ko kasi 5 shot eh. So, sabi ng isa kong kasama na 3 lang daw muna kasi baka makingi na. Ni Daddy Josh. Ayun. So, ayan, paikutin na natin tapos papakita namin na ginagawa namin yung dare. So, ayan. Nakikita ko pa lang. So, papaikutin ko na to. Pak! Umiikot na, umiikot. So, Kayo na natapat. natapat. Kay Daddy Josh. Kay Daddy Josh. Hey. So, ayan. Ngayon, simple lang. Parang Shot. 3 shot lang. Pero, ayun, kung gusto nyo gawing wild next time or parang... Comment nyo lang yung mga Comment nyo lang naisip kung nyo. ano gusto nyo i-dare. Diba? Parang... Ina. Diba? Fun lang, di ba? Kumbaga next time, medyo mas mahirap. Pero yung Let's comment go. nyo, wag naman yung parang Lagyan ko ma-abere. na to. Wag yung ma-abere lang yung ibang tao, makakasagabal tayo. Pero, Kumbaga, suggest lang kayo ng mga fun things Oo. to do. na, ayan. Shit. Ako pa talaga napili. 3 shot lang yan, bro. 3 shot lang yan. Lang, tol. Tangina. Guys, Let's go. para Shot, sa inyo shot. to. Pare, sorry na ikaw talaga natapat eh. Kaya Pero, 3 lang tayo, pero ikaw ang... papakita natin na 3 yan, ha? Kasi kung ako yan, sabihin ko, sige, 5 na. Para hindi, Woo! naubo pa nga. Another one. Para sa inyo to, guys. Kaya kayo, kung di pa kayo umiinom, kumuha na kayo ng inumin nyo. Papabigit ka pa, pre, ha? Kaya ba? Kailangan eh. Siyempre, ka-chonkis na ano yan. Tulas na. Let's go, Last shot, let's go. kampay mo sa kanina, Chong. Kampay, mga chong. Boys talk. Sa muling Let's go. pagkikita natin, guys. Good damn and goodbye. Good damn. Peace out. Peace.